Hanggang Panginoon namin, kami ay nagpupuri, Panginoon, sa inyo at nagpapasalamat sa inyong goodness sa amin. Papasalamat kami, Panginoon, sa gawain na naririto sa Santa Maria. Napapasalamat kami at pinadala nyo sila Ruben at Kathy para magsimula, Panginoon, ng gawain dito. At talaga kami ay nagagalak at we look forward, Panginoon, to the day na may makita kami ma-establish na isang local church dito. And so we commit ang mga kapatid dito, Panginoon, kaya po sana magpala sa bawat isa sa amin as we study your word. Ito po aming dalangin sa Panginoong Jesus. Amen. Okay. Just in case hindi pa alam ng iba, pasensya na po kung medyo taglis yung aking preaching, at ako po ay lumaki din kasi sa England. Kaya kami ni Ruben ay kabilang sa parehong missions organization. Medyo matagal na ako rito, pero minsan hindi ko maiwasan. Ako ay napapa-English, So, I hope ay naintindihan ninyo. So, ngayon po ang topic natin ay tungkol sa iglesia na sabihin natin ay worthy of imitation, a church worthy of imitation. Ano ba yung iglesia na ay masasabi natin pwede o magandang tularan, alam natin napakahalaga ng may isang mabuting role model, di ba? Sa buhay, whether yan ay tao, magulang, kaibigan. Pag meron tayong isang role model, doon natin nakikita kung ano yung pwedeng mangyari, pwedeng gawin, kung ano yung magandang bagay. At for example, pagdating siguro sa boxing, si Manny Pacquiao, di ba? Ay isang malaking role model, para sa maraming tao, di ba? Kung iisipin mo, talaga namang kahanga-hanga yung naging buhay niya, Mula sa pagiging sobrang hirap, di ba? Nagsikap siya at sa biyaya ng Panginoon, ayun, naging siya ay isang tagumpay na boksingero at naiahon niya yung kanyang sarili at yung kanyang pamilya sa kahirapan. Tayo, mga mananampalataya, ay kung titingnan natin sa banal na kasulatan, meron mga magagandang role model dyan, di ba? Siguro, sino kaya nasa isip natin? Pag sinabi natin role model, siguro ang iba sa inyo naiisip si Joseph, Iba siguro naiisip sa inyo si Daniel. Baka iba sa inyo naiisip si Samson. Meron ba? May nagnad. Usually, hindi naiisip natin yan. Pero actually, binanggit din siya, di ba? Bilang isang heroes of the faith sa Hebrews. Pero siguro, karamihan sa atin ay doon tayo sa dalawa, kay Joseph at kay Daniel. Pero hindi lang individual na mga tao ng Panginoon na makikita natin dito sa scriptures na masasabi natin ay magandang role model, pero makikita natin, meron din mga churches. May mga churches na binabanggit sa banal na kasulatan na kung titingnan mo ay parang ganda, pwede mo silang ika nga ay gawing role model at tularan. Dito, binanggit ni Apostle Paul regarding yung iglesia dito sa Thessalonians, at kung titingnan po natin ito, may makikita tayo mga katangian sila na masasabi natin ay maganda, Itong mga characteristics sila na ito ay maganda, yung makikita natin sa simbahan nila ay pwede nating ika nga ay tularan. Sabi nga dito ni Apostle Paul sa verse 7 ng 1 Thessalonians chapter 1, itong iglesia daw na ito ay they became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. Bagamat sila ay at this point ay bata pa lang na iglesia, halos sa kagagaling lang ni Apostle Paul doon, nangaral siya halos ng ilang linggo lang. Siguro 3 to 4 weeks lang po siya dito. Pero nung iniwanan niya ito at narinig niya yung balita tungkol sa simbahan na ito, ay kahanga-hanga at siya ay pinuri ni Apostle Paul na ika nga kayo ay isang iglesia na mabuting halimbawa. So ito po, tingnan natin kung bakit ba sila naging isang iglesia na ika nga ay mabuting halimbawa, naging isang church na worthy of imitation, di ba? Kung meron man tayong tutularan o gagayahin, ay siguro eto na itong simbahan na ito. Hindi sila perfect, di ba? Kung familiar kayo sa writing ni Paul sa Thessalonians, meron sila mga naging problema, meron sila mga issues dyan, pero ganun pa man,
masasabi natin, di ba? May mga magagandang characteristics na makikita tayo sa iglesia na ito. At tingnan po natin yun. Ano yun? Unang-una, sila ay isang church na worthy of imitation, or ika nga ay para gayahin natin o tularan natin. Kasi eto, sila mismo bilang isang iglesia ay ginagaya nila si Apostle Paul. Sila ay sinisikap nila maging katulad o sinisikap nilang i-imitate itong si Apostle Pablo. Sa verse 6 ng ating teksto, ano sabi po diyan? And you became imitators of us and of the Lord. Yan ang sabi ni Apostle Paul. So dito masasabi natin, bakit ba itong iglesia na ito, itong young church na ito ay magandang halimbawa? Ay kasi sila mismo ay sila ay nag-i-imitate, di ba? May ginagaya sila. At sino yung ginagaya nila? Ayon kay Paul, ay they were imitating yung mga apostles, they were imitating Paul, and not only Paul, but of the Lord Jesus Christ. At kung titingnan natin sa verse 14, hindi lang po yun, It would seem na ika nga ay tinularan din nila, yung mga iba pang simbahan na talaga ay maganda. Ano ibig sabihin ko? Basta 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, ang sabi po doon, for you brothers became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews. So dito hindi lang sa sinisikap nila na tularan si Apostle Paul at ating Panginoon, but even daw yung iglesia sa Judea ay isang iglesia na sinusunod o ginagaya nila. In what sense? Well, alam natin, di ba, yung mga churches doon noon, sila ay dumaan sa mga persecution, di ba? Sila ay dumaan sa kahirapan. At ganun din daw itong iglesia ng Thessalonians, kung babalikan po natin yan. Sa Acts chapter 17, doon natin makikita kasi yan, kung saan ay ito ay in-establish ni Apostle Paul, itong simbahan na ito, ay dumaan sila sa pagsubok. Di ba? Sila ay dumaan sa persecution. Kaya nga po si Apostle Paul ay napilitan umalis doon. Hindi naman sa dahil si Apostle Paul ay duwag, hindi naman sa gano'n. Huwag natin isipin niya na tinakasan niyo ito at iniwanan niya yung mga tao na yun. Ngunit, kung saan ba dahil marami pa yung pangangailangan, di ba? Na si Apostle Paul ay mangaral sa iba, minabuti na, inisip nila that perhaps it's better for us to move on. At pero, ayun nga, itong simbahan na ito, nung sila in-establish, sila ay dumaan po doon sa isang kahirapan at pagsubok. At so ito po, magandang tanong para sa atin. Tayo po ba bilang grupo na mananampalataya dito, I realize hindi pa tayo sabihin natin ika nga ay officially established as a local church. Pero magandang tanong pa rin ito po sa atin, hindi ba? Dahil ito nga, tayo ay nagsisikap na someday tayo ay makatapagtayo dito ng isang local na church. Ang tanong dyan, tayo ba bilang mga mananampalataya ay masasabi natin, ganun po ba tayo? Di ba? Tayo ba ay nagsisikap na ma-imitate si Apostle Paul? Tayo po ba ay nagsisikap na ma-imitate ang ating Panginoong Jesus? Paul was able to say, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of me as I am of Christ. Kaya niya lang nasabi yun, na ika nga ako ay tularan ninyo. Gayahin nyo, imitate me. Ito ay dahil, sabi ni Paul, ako din kasi ay ginagaya at tinutularan ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagiging arrogante by saying that, walang kasamang pride yon sa sinasabi ni Paul na gano'n, na ako ay tularan ninyo. Ang dahilan, sinasabi niya, ay dahil ako mismo ay tumutulad o gumagaya sa ating Panginoong Jesus. At kaya nga po, ito yung magandang tanong para sa atin. Kaya ba nating sabihin yun, bilang isang mananampalataya, na tayo ay nagsisikap na tularan ang ating Panginoong Jesus? At kaya nating sabihin, tularan nyo ako. Kaya ba natin sabihin po yon? Baka tayo ay mahiya, bago sinabi natin, baka kumama sa ulo yung kausap natin. Teka lang, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka gusto mong bigyan pansin muna yung sarili mo bago ka magsalita ng gano'n. So ito ba yung magandang hamon para sa atin. Sana po tayo ay nagsisikap
na tayo ay tumulad sa ating Panginoon at tayo ay makapag-establish dito, di ba, ng isang local church na ika nga na pwedeng sabihin, yung iglesia na yun, doon sa Santa Maria, ayun na isang mabuting halimbawa na iglesia. So yun po ang una, no? They were good, pwede natin sabihin sila ay karapat-dapat na tularan dahil unang-una, sila din po ay ginagaya o tumutulad sa ating kay Apostol Pablo at sa ating Panginoon. Pangalawa po, na mapapansin natin na napakaganda rito sa simbahan na ito, yung kanilang pagtanggap ng salita ng Panginoon. Sa verse 6 ng ating text, ano po, sabi dito ay tinanggap daw nila ang salita in much affliction. Ano? Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok na dinanas nila o nararanasan nila dahil sa kanilang pakikinig o pagsunod sa salita ng Panginoon, ay ganun pa man ay tinanggap nila ito, ano? Basahin po natin para makita natin kung saan yung background kasi ng simbahan na ito sa Acts 17, verses 1 through to 5. Sabi po dito sa ESV, "Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in, as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to..." Na itong kanilang pakikinig doon sa salita ng Diyos, yung kanilang pagsunod doon sa mga pagtuturo ni Apostle Paul. Dahil ano po sa kanilang mga panahon ay talagang laganap yung idolatry, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at yan ay bahagi na ng kanilang buhay. Bahagi na yan ng kanilang kultura. Kung saan na, for example, ikaw ay isang businessman, ano? Nagtitinda ka, may pwesto ka sa palengke, o sabihin natin na ikaw ay isang karpentero, meron sila mga samahan yan eh. Alam nyo, meron sila mga samahan. Even sa ating panahon, di ba, ganun ang mga negosyo, mga negosyante, may mga samahan yan eh. At kung saan ba, meron silang, pag sila ay nagtitipon yan, yung mga samahan na yan, sila ay minsan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Meron silang mga practices na ganun. Ngayon, kung hindi ka kabilang doon, ay baka sabihin ay hindi na makasama sa grupo natin yan. Huwag mong supplyan yan. Di ba? Kung sa ating panahon, hindi ka bibigyan ng material na pwede mong ibenta. Di ba? Pwede ka nalang gipitin ng ganun. O perhaps, baka sabihin, hindi ka bigyan ng license para ikaw ay maano mo yung pagtinegosyo mo, yung trabaho mo. Hindi ka bigyan ng lisensya dahil hindi ka kasama sa kanilang guild, hindi ka kasama sa kanilang samahan. Kaya hindi po biro ito, no? Kung kanilang pinagdaanan dito. Dahil syempre, isipin mo na lang, ikaw isang magulang, hindi po ba? Ikaw ay may anak na kailangan pakainin. At kailangan magtrabaho. Kailangan ikaw ay mag-provide ng pangangailangan ng iyong mga pamilya. Pero eto, ang maaari mangyari sa'yo. Pamilya mo, maaari kang hindi napansinin, i-disown ka, ang negosyo mo, hanap buhay mo ay maapektuhan. Pero eto nga, di ba, anong sabi? In much affliction. Despite yung mga difficulties and trials na maaari nilang pagdaanan, ay sinasabi dito ni Paul, tinanggap nila ang salita na kanilang narinig. Ano ba yung salita na kanilang narinig? Well, sabi sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, ito daw ay hindi salita ng mga tao, but as the word of God. Yun ang kanilang pagturing, no? Doon sa pangangala, doon sa mensahe na binibigay sa kanila ni Apostle Pablo. Tinanggap nila yon bilang salita ng Diyos. At eto nga po, kaya sila ay isang karapat-dapat na iglesia na pwede nating tularan, di ba? Pwede nating i-imitate, pwede nating gayahin. Isang iglesia na kung saan ay handang i-apply, hanggang tanggapin ang salita ng Panginoon, bagamat ito ay maaari magdulot ng kahirapan sa kanila. Ito po magandang tanong sa atin ngayong gabi. Tayo po ba? Kumusta yung ating pagtanggap sa salita ng Panginoon? Meron ba ganito tayong klaseng pagtanggap sa salita ng Diyos? Ano? Tayo ba ay nagte-take up ng opportunities na makinig, mag-aral ng salita ng Panginoon? At sa ating pakikinig ay talaga bang handa tayo na i-apply yun sa ating buhay? O baka minsan ang approach natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon ay teka lang, ito gusto ko,
Okay, pwede yan. Ito, hindi ko ata gusto yan. No? Wag yan. Ito, baka ganun ang approach natin, ano? Pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon, handa lang tayo tanggapin kung ano yung convenient sa atin, ano? Pero pag medyo mahirap na, ay ayaw na natin, ano po. Sana hindi po ganun ang approach natin, di ba? Kahit ika nga ay yung salita ng Panginoon na yan, na narinig natin, pero nakita natin ito ay tama, ito ay totoo. Sana maging handa tayo magpasakop doon, di ba? Perhaps, ito, ikaw, is magandang halimbawa, single ka, no? May singles fellowship next week. Perhaps ikaw ay nililigawan ng isang hindi mananampalataya. Pero alam mo, ano, sabi ng Panginoon, di ba? Ay hindi tayo pwedeng makipagrelasyon sa isang hindi mananampalataya, sa isang hindi Kristiyano. Ano? Kasabihin mong gwapo man yan, kasabihin mong mabait pa man yan, kahit sabihin mong maganda ang trabaho niyan. Pero kung hindi siya mananampalataya, yun po ay pinagbabawal, hindi po ba, ng banal na kasulatan. We are only to marry in the Lord. Ang tanong ko sa iyo ay how will you apply then kung gano'n na yung situation, itong teaching ng Panginoon. Sana, di ba, katulad dito sa mga believers na ito sa Thessalonica, bagamat perhaps mahirap sa atin sundin, but because it is the Word of God, ito ay tanggapin natin, i-apply natin. Let us receive it even despite yung affliction or trials that it may bring us our way. At tayo ay sabi nga ni Apostle Pedro sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verses 1 through 2, tayo daw ay mag-desire, ano? Desire daw natin yung salita ng Diyos katulad sa isang sanggol, sa isang baby na hinahangad yung gatas, ano? Ako talaga hindi ko makakalimutan yun, no? Yung baby pa yung aking panganay noon. At yung aking panganay wala dito. Buti na siguro sabi niya, baka mahihiya yung pag sinabi ko ito. Ano, nang baby siya, ay pinapadede siya ng aking ng misis. At kitang-kita ko, no, nung sa unang paglapat nung dede, ay sa lips niya. Parang yung pag parang magulat ka na lang. Gumanon siya, no? Parang uhaw na uhaw. At kung isipin mo, ganun yung sinasabi ni Apostle Pedro, di ba? Na ganun daw dapat yung desire natin sa salita ng Panginoon. Ganun na lang ang ating maging uhaw sa salita ng Diyos. Desire it, katulad ng isang infant na naghahangad sa gatas ng Panginoon. So yun po, ano, yung magandang halimbawa ng iglesia na ito. They imitated Paul of the Lord Jesus Christ. Andun yung kanilang desire sa salita ng Panginoon. Pangatlo, ito po, no, magandang katangian ng tawag dito ng iglesyang ito. Kaya kanina, sinasabi ko na, characteristic, nauutal ako dun sa katangian na yun, ha. Okay, ito po, sabi niya, sa verse 8, ito napakaganda rin. Makikita natin, sabi dito, ay pinahayag daw nila, ano, yung salita daw ay nag-sound forth, ano po, sa iglesia na ito. Teka lang, basahin nga po natin, no, sa verse 8. Teka lang po, masanay kasi ako sa Bible dito sa aking dito sa verse 8. Sabi dito, for not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything. Wow, ang ganda, di ba? Isang napakagandang characteristic ng simbahan nito. Sabi dito, ang salita daw ng Panginoon ay nag-sound forth, ano, mula sa iglesyang ito. Alam niyo naman sa mga naunang panahon, wala pa tayong mga amplifiers, di ba? Wala pa tayong mga speakers na ganito at mics. At ang sistema nila noon ay maglalagay sila ng sounding board, di ba? So, ika nga parang ganito yung idea dito, no? Yung sound ay tatalsik mula doon sa sounding board na yun para ito ay kumalat, ano? At ganito ang nangyari sa simbahan na ito. Tinanggap nila yung salita ng Panginoon, pero hindi lang yun, ito daw ay sinound forth nila. Ito daw ay binounce off nila, ano? At ito daw ay ika nga kinalat nila. Ito ay nakarating sa maraming iba pang tao. At sabi nga ni Paul ay dahil sa kanilang gawa sa utuusin ay sa mga ibang lugar hindi na nila daw kailangan mangaral pa, ano? Dahil itong iglesia na ito ay nakarating na, no, yung salita ng Panginoon
mula sa iglesyang ito. At kung sa ano ba ay malamang nakita yung pagbabago sa kanila, di ba? Sa kanilang pamumuhay. Dati siguro doon kasama nila sa kanilang guild itong taong ito. Pag meron silang meeting, lasenggo, tapos nabalitaan na lang nila, uy, si kumpare ganito, ganyan, narinig mo ba? Naging Kristiyano daw. At nakita yung pagbabago sa buhay nila. Magandang testimony yun, Pero hindi lang yun. Dito kung saan na ba, hindi sila nanatili doon sa pagpapakita ng magandang halimbawa sa kanilang pamumuhay, but rather they were prepared na magsalita. Prepared silang ipahati, ipangaral yung salita ng Diyos. Hindi sila natakot, ibig sabihin, na mangaral, di ba? Na mag-witness. Ibahagi ang salita ng Panginoon sa ibang tao. At ang sabi nga dito ni Paul ay ito daw ay nakarating sa Macedonia, sa Achaia, at sa iba pang mga provinces na talaga ay lumaganap ang salita ng Diyos dahil sa kanilang faithfulness. Kaya ito, napakagandang hamon again para sa atin, di ba? Tayo po ay nagsisikap dito na mag-establish na isang local church. At ang isang kailangan gawin po natin, di ba? Ay tayo ay mag-witness. Di ba? Kailangan tayo ay mangaral ng salita ng Panginoon. At ako ay saludo sa inyong manggagawa dito kay Ruben. Nakakatuwa, yung kanyang mga efforts na nakikita ko sa pagpo-post, yung kanyang commitment na pumunta kung saan-saang lugar para mangaral ng salita ng Panginoon. Ba, yun na kailangan natin gawin, hindi ba? Kung nais natin makita someday, makapagtayo ng isang iglesia dito, ay kailangan magkaroon tayo ng evangelistic efforts. Tayo po ay mangaral ng salita ng Panginoon. Dahil ano nga sabi ng salita ng Diyos? How shall people believe unless they have heard? And how shall they hear without preachers who are sent? So ito po, a church worthy of imitation is a church that works to spread the gospel. So ito po tungkulin natin, di ba? Bahagi natin ng buhay dapat natin ito. Magsimula tayo sa ating mga mahal sa buhay, hindi ba? Magsimula tayo sa sarili nating mga anak, mga kapatid, magulang, kaibigan, kaklase. Minsan may mga tao mamimigay ng tracts. Okay yun. Mamigay ka ng tracts sa ibang tao dyan. Pero ang tanong ko sa iyo, nag-witness ka ba sa iyong sariling pamilya? Nag-witness ka ba sa iyong sariling kakilala, hindi ba? Surely dapat doon tayo siguro magsimula, At kung titignan niyo po sa banal na kasulatan, ang karaniwan na nakakilala sa Panginoon ay ganun, hindi ba? Yung jailer nakakilala sa Panginoon, anong ginawa niya? In-invite niya yung apostle para mangaral sa kanyang pamilya, di ba? Yung mga apostles ng Panginoong Jesus noon, tinawag ni Jesus, niyaya niya naman yung kanyang kapatid, di ba? So dapat ganoon din tayo, meron tayong hangad na tayo ay mangaral sa ating mga mahal sa buhay. At by all means, gamitin natin yung social media sa ating panahon para ma-reach out din ng ibang tao. Ewan ko sino mahilig sa inyo mag-Facebook. Napansin ko sila Ruben at sila medyo aktibo sa ganun, Ako ay sa tagal ko na ata may Facebook account, wala pa akong pinopost na picture, Medyo hindi ako mahilig sa ganun. But by all means, di ba? Baka mahilig kayo sa ganyan. At nakakatuwa sa panahon ngayon talaga, marami tayong kapatid, di ba? Nagpo-post ng mga verses, nagpo-post ng links sa mga sermon, sa mga messages. And that's a good way to try and spread itong salita ng Diyos. And then finally na lang po, at baka tayo ay ulanin. May nakaramdam ata ako ng patak kanina, At biglang lamig ng hangin. Ito na lang po, sila ay magandang tularan bilang isang iglesia dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon because of their service to God. Sa verse 9 po, makikita mo yan sa verse 9 ng ating text. Ang sabi dito, sila daw ay tumalikod sa Diyos-Diyosan at sila daw ay sila ay naglingkod sa Panginoon. Yun ang kanilang ginawa, di ba? Itong simbahan na ito. Sabi ni John Stott, they turned to God from idols. Ito daw ay isang magandang summary kung ano ang tunay na Christian conversion. Kung ano yung tunay na pagiging mananampalataya. Ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon ikaw ay tumalikod
at ikaw ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Ano? At ito yung makikita mo again dito sa simbahan po na ito, they turned from their idols and they turned to God. And of course, ganyan yung pangangaral ni Apostle Paul. Kung titingnan mo na, di ba, sa Acts 14 verse 15, sabi doon, men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. So yung kanyang pangangaral ni Apostle Paul, ano, na sila nga daw ay tumalikod sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sila ay sumamba sa Panginoon, sa tunay na Diyos, at sila ay naglingkod nga sa Panginoon. Ito po ang tunay na meaning, sabihin natin, ng isang pagiging mananampalataya. Tayo dati ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, ngayon tayo ay tumalikod, humarap sa Panginoon, sa tunay na Diyos, at tayo sa Kanya ay naglilingkod. At again po, hindi pwede, wag natin pilitin. Sabi nga ng banal na kasulatan, we cannot serve two masters, for either he would hate the one and love the other, or he would be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money, di ba? It's either we serve the Lord or we don't. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. True Christianity produces faithful service sa ating Panginoon. Now, siguro ang ilan sa atin ay literal na tumalikod sa mga Diyos-Diyosan, ano? Maaari baka ang ilan sa atin ay galing sa Roman Catholicism, katulad ko, ano? Ako ay nung bata pa ay nagpe-praise sa kung ano mga santo dahil pag 6 o'clock, ang sabi ng lola ko, dapat andun na ako. Sama-sama kaming mga apo na nakaupo doon sa mga altar at lumuluhod at nananalangin. Pero baka hindi naman ganoon ang ating situation. Pero ganun pa man, ay alam natin, may mga bagay na perhaps ay mahalaga sa atin. Mas mahalaga sa atin kaysa sa Diyos. And that is idolatry, di ba? Kung tayo ay may mas mahal, mas importante, anuman yan, tao, person, pera, career, kung yan ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, that is a form of idolatry. Hindi po maaari yung ganong ugali sa ating bilang isang mananampalataya. Of course, importante yung pag-aaral, importante yung pagtatrabaho. Hindi po ba dapat talaga tayo magsikap? Tayo ay mag-excel sa ating mga careers. Sabi ko nga ay kung tayo po ay Kristiyano, sa utusin, dapat talaga tayo nag-excel sa ating mga career, di ba? Kasi bakit? Well, alam natin, ang sabi ng banal na kasulatan, we are to work. As to the glory of God, di ba? Yung mga ibang tao dyan, pag nakatalikod yung boss, pabanjing-banjing na. Hindi dapat tayo ganoon because we want to do it to the glory of God. Kaya kung sino man siguro ang dapat na po-promote sa trabaho, ay tayo na yun, di ba? Mga mananampalataya, dapat kilala tayo sa kasipagan. Those things are important, but at the same time, we have to be careful, di ba? We have to be careful. We cannot make idols of those things, of our careers, of our financial, sabihin natin na kalagayan sa buhay, na kung saan uunahin pa natin yon kaysa sa Panginoon. We must understand. Hindi ko nababasahin yung quotation, yung buong quotation, pero si Tim Keller may sinabi sa kanyang book na Counterfeit Gods. Sabi niya, maaari, hindi nga tayo nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi tayo nag-aalay ng ating mga anak para sunugin doon sa altar. Nakakalungkot, di ba ginagawa nila sa Old Testament yan? May mga tao noon na bilang bahagi ng kanilang pagsamba, ay iaalay nila mismo yung kanilang anak para patayin at sunugin doon sa altar ng bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero sabi niya, pero ano nangyayari sa ating panahon minsan? Sa sobrang labis na pag-idolize ng magulang sa kanyang karir, napapabayaan niya na yung kanyang anak. Para niya na rin inalay, yung kanyang anak sa altar ng Diyos-Diyosan ng pera. Pinabayaan niya na yung kanyang anak at yung kanyang pamilya dahil sa labis na paghahangad na siya ay umasenso financially at tumaas sa buhay at sabihin natin na kung sa may parang sinasamba niya na yung Diyos-Diyosan ng pera. Hindi niya sinunag yung kanyang anak pero napabayaan niya dahil sa kanyang labis na pagbibigay ng halaga dito. So we must be careful at wag nating kalimutan ito na tayo bilang mananampalataya, katulad dito sa 1 Thessalonians, ay dapat
We must turn away from our idols. Ano man yan. And serve the true and living God. So ito po, yun yung mga katangian na makikita natin dito sa iglesyang ito. Kaya sila po ay dapat natin ding tularan at maganda mga halimbawa po yan, hindi ba? Sana over the years, habang tayo tumatagal sa gawain na ito yung makita po natin dito sa Santa Maria na ito. I don't know kung ano yung magiging pangalan, Santa Maria Reformed Baptist Church ba? Hindi ko alam. Pero nakakatawa sana. Hindi dahil sa pride po. Hindi dahil sa pride, hindi dahil sa gusto natin magmalaki, but that would be a wonderful testimony, hindi ba? Na one day may establish isang local church dito. At pag narinig nila yung pangalan ng simbahan, they will give glory to the Lord. And they will say, I went to visit yung church na yon. At nakakatuwa, sila ay isang napakaganda, mabuting halimbawang simbahan. Someday, Lord willing, yan ang ating maririnig po from this place.